ang mura niya para sa Ryzen 7. Then go for the Ryzen 7. Rather than i5 or Ryzen 5, adi kung ganun ang presyuhan, mas mataas ang processor at mas mura pa. Pero of course, dito sa kanyang presyo, I'm pretty sure na may mga na-sacrifice. Number one, it is upgradable because by default, this is an 8GB variant. Pero dito nyo lang sa Laptop Factory, mabibili yung 12GB or yung 16GB variant. Medyo maganda pakinggan, but let's check kung ano rin yung maganda at pangit dito sa HP Laptop 15. Good morning, good afternoon, good evening. This is Tito Dustin. So today, itong HP laptop ang i-vlog natin. Anong meron dito sa HP laptop na ito? Well, it's not just an ordinary laptop. This is a Ryzen 7 na HP. Ngayon, ang mga presyo kasi ng mga Ryzen 7 or ang mga i7 ngayon, nagpa-price point na ngayon ng mga around 50 to 60,000 due to the price increase na dating around mga nasa 40 to 50,000. Now, if we're gonna go backwards, yung mga Ryzen 5 na dating mga nasa 30 to 40,000, ngayon ay nasa 40 to 50,000. But this HP Ryzen 7 is not more than 45,000. Nagpa-price point siya ng 40 to 45,000. Ngayon, parang ang mura niya para sa Ryzen 7. At di kung ganun ang presyuhan, rather than i5 or Ryzen 5, then go for the Ryzen 7. Mas mataas ang processor at mas mura pa. Medyo maganda pakinggan, but let's check kung ano rin yung maganda at pangit dito sa HP Laptop 15. Before we proceed on the specifications of this laptop, ito pa rin yung kanyang box, okay? So, tingnan muna natin kung ano yung nasa loob ng kanyang box. May kita nyo, no? May nakasulat dyan na upgraded to 12GB. Because we actually have 3 variants of this. May kita nyo dyan sa screen, merong 8GB, may 12GB, and 16GB. Lahat sila pare-pares ang specifications. Ang pinagkaiba lang nila, ang kanilang memory. And of course, pag mas mataas yung memory, mas mahal. Pero hindi ganun kamahal. So, yung hawak natin is the 12GB variant. But, katulad sinabi ko, may 8GB pati 16GB variant tayo na memory lang ang pinagkaiba. Now, dito may kita nyo may kasama siyang Microsoft Office. Let's check what's inside the box of this. Nilalagay pa rin siya sa egg tray. It comes with the printed materials. Nilalagay na nila ang kanilang charger sa isang white box. Okay. So, isa sa mga cons, hindi siya Type-C. Kasi may mga ibang laptops ngayon, yung ibang brand, Type-C na yung charger. Before we proceed, no, may iba't ibang mga variants ngayon ang HP. Dati, if you're looking for a budget laptop, diyan papasok si HP Laptop 14 or HP Laptop 15. If you want a medyo high-end na consumer laptop, dyan papasok dati si Pavilion, pati si Envy. Ang pinakamahal is si Envy. Ngayon, dinidiscontinue na ni HP yung Pavilion, pati yung Envy. They're gonna go to the new name, which is the HP OmniBook. And then, dun din sa gaming laptop nila, no? Dati, Victus. Ngayon, i-discontinue na nila yung Victus, gagawin na nilang HyperX. HyperX Omen for the high-end, and then yung standard laptop, HyperX gaming yan. Cut na muna natin itong video na ito. Sumasakit ng tiyak ko. 5 minutes later. Of course, this comes with an HP bag. Ay, mga standard na HP bag. So, itabi na natin to. Now, let's talk about the laptop itself. Okay, let's start with the appearance, no? It's color silver from everything. From the top, dito sa ilalim, and then dito sa body. Ngayon, sa kanyang price point na Ryzen 7 na around 45,000 below, actually, mura na siya. Mas mahal pa nga yung ibang Ryzen 5. Kung ifa-follow natin ang current price increase, no? Pero, of course, dito sa kanyang presyo, I'm pretty sure na may mga na-sacrifice. At ang una ko napansin na na-sacrifice dito, na this laptop is not a backlit keyboard. Normally kasi pag mga laptop is mga i5 o mga i5 pataas, naka-backlit keyboard na yun eh. Now, this is a 15-inch na alphanumeric keyboard. Using the keyboard, medyo okay naman. Hindi siya katulad ng ibang keyboard na parang yung mga mumurahin. Ayan. So, okay yung feel ng keyboard. Now, let's talk about the ports. On this side, meron tayo dito yung kanyang power and the USB Type-A. And I can see there's also a light indicator dyan. Okay, on the other side, we have here a USB Type-A, an HDMI, and a Type-C. And of course, an audio combo jack. Parang may pagka-slim siya compared sa mga other laptops. Well, hindi ito ang pinaka-slim because yung mga premium laptops, may mga mas manipis pa dito. Pero parang nandun siya sa above average na slim type laptop. And about slim, tarating na natin kung ano yung dimension nito. The height is 2 centimeters, the depth is 24 centimeters, and the width is
36 centimeters. About the weight of it, it's 1.6 kilogram. Now, let's proceed with the specification of this HP Laptop 15. This one is already a 7000 series. Ang isa rin napansin ko dito, the storage is only 256, wherein ang standard ngayon is mga 512 SSD. So, let's add that in the cons. And yung kanyang display, isa rin sa napansin ko na isa sa mga cons, yung kanyang display that this is not an IPS display. Hindi katulad ng mga IPS or yung mga OLED display na kahit sang angulo mo tingnan, bibigyan ka ng magandang color quality. For a standard TN display, pag tinignan mo na siya sa ibang angulo, parang umiiba na o nag-i-invert na yung color. Yan, nag-invert na yung color. Hindi naman siya issue ng HP. That's just the standard na TN display. And about the resolution, nalobat, ano kaya yun? Okay, so this is actually a 1920 by 1080. It's a full HD display kahit hindi ko pa nakita yung resolution, but I'm pretty sure na yun nga yun. Okay, and I'm pretty sure that this is only a 60Hz refresh rate laptop. Well, that's the standard naman. If you're going to a gaming laptop, that should be around 120Hz pataas. Ano pa na-notice ko dito? Well, the pros is it comes with Microsoft Office because yung mga ibang laptop, wala nang kasamang Microsoft Office. Okay, so this is the web camera quality of this HP laptop. If I'm gonna rate it, well, it does the job. It's around 6 out of 10. Hindi naman ganun ka-vibrant, pero hindi naman ganun kapangitan. Ayan, sakto lang. Sakto for a webcam. And by the way, this comes with a camera shutter. Let's check the sound quality of this HP laptop 15. How would you rate it, Carl? 8 out of 10. Yeah, 8 out of 10. Malakas yung sounds niya. Rinig naman yung bass, pero hindi yung pinakamagandang bass kasi syempre, may mga ibang laptops pa rin na maganda ang sound quality. But this is actually not so bad. It's actually above average. Yeah, we're gonna rate it 8 out of 10. Alright, so this is what's underneath the chassis of this HP Laptop 15. This laptop memory is upgradable. We have the 8GB, the 12GB, and the 16GB. So, this variant that we have right now is the 12GB variant. So, yung isa dito, 8GB, and then yung isa, 4GB. Okay, so let's make it 12. Meron din tayong 16GB variant. So, basically, that's the 8 and then 8. So, ibig sabihin, pag bumili ka ng 8GB variant, yung isang memory slot, libre. So, the processor is here, and we also have one fan. So, we have here the Wi-Fi card and the battery. 2 speakers here. Kanina sinubukan natin yung speakers. Malakas naman siya. And dito natin makikita yung kanyang storage na 256. Well, pwede naman i-upgrade to 512 or to 1 tera. Wala lang ako makita ng another M.2 slot na pwede kang magdagdag ng additional storage. However, for the memory, yes, it is upgradable. Now, just to sum this up, this laptop comes with a 1-week replacement from Laptop Factory and a 2 years warranty from HP. Now, let's proceed with the pros and the cons. Now, let's have a quick pros and cons on this HP Laptop 15 na hawak natin. First of all, I heard some rumors na mawawala na yung GCash sa mga HP laptop or yung mga consumer laptop, even sa mga Victus laptop, okay? But they will still gonna continue the GCash sa mga HP OmniBook Flip, yung sinabi ko mga premium laptop, and sa mga HyperX na gaming laptop. Nakakalungkot kasi syempre, yung mga GCash na rin ito, mga nasa worth around 2 to 3,000 malaking bagay na yun. Sa rumors, no, I'm not pretty sure yet, but it would be best that you message us in our Blue app to check if it is still active or not. Hindi lang din sa laptop na to, no, isa lahat ng HP laptops, even sa mga ibang stores, na mawala na yung GCash daw nila sa mga ganitong variant. Another cons na napansin namin dito, hindi siya backlit keyboard, wherein normally ang mga i5 or yung mga ganitong price point na ganito kataas, dapat backlit keyboard siya. So probably para makapag-save up ang HP, para mabenta to ng mura, yun ang sinacrifice nila. Isa rin sa mga cons na napansin ko dito is yung kanyang display. This is not really ideal sa mga photo editors or mga video editors because it is only a TN display. Kung nakikita mo ngayon, maganda ang kanyang display, but if you do a different angle on it, umiiba na yung kanyang picture quality. And yung kanyang charger is still a barrel type. Now, in some laptops are already Type-C. Of course, the purpose kung kaya Type-C yung mga charger ng mga laptops
laptops para pwede mo rin magamit sa mga ibang devices mo. Lastly, isa rin sa mga cons nitong HP laptop is yung kanyang storage. This is only a 256 SSD wherein dapat ang standard is a 512. Baka kaya siya mura. Let's proceed with the pros on this one. Number one, it is upgradable because by default, this is an 8 gig variant. Pero dito nyo lang sa Laptop Factory, mabibili yung 12 gig or yung 16 gig variant. And isa sa mga pros din ng laptop na ito, yung kanyang presyo. Yung presyo nito is only around 45,000. Yung 16 gig variant na yun while yung mga current Ryzen 5 or yung mga i5 ngayon na nagpa-price increase, especially si Asus, nasa price point na sila ng 50,000 SRP. That's for an i5 or Ryzen 5 na naka 8 gig variant pa. But this one, naka Ryzen 7 ka na, 16 gig for only around 45,000. So another pros na napansin ko, well, I'm not sure if this is a pros and a cons, but yung pagiging aesthetic ni HP, no, yung design niya noong 2020, which is this one, ito pa rin yung design niya noong 2021, 2022, 2023 hanggang 2026, hindi nagbabago yung design niya. Hindi katulad ng mga ibang laptop. It's still the standard na clamshell. Lastly, isa sa mga pros na napansin ko dito, yung kanyang sounds, okay? So, medyo okay yung sounds niya. It's kind of above average compared sa mga ibang laptop. I-add ko rin sa kanyang pros, no? Kasi si Acer dati meron siyang Ryzen 7, but that's only a 5,000 series. This one, this is already a 7,000 series. So, I think na sabi ko na lahat ng tungkol dito sa HP laptop na ito. If you already had this laptop, yung sa mga nanonood, you could actually comment down dyan para makatulong sa mga ibang customers natin na bibili ng laptop na ito. Your feedback is highly appreciated, okay? So, dito sa Laptop Factory, syempre, hindi naman tayo nagsusugarcoat. Pag meron tayong nakitang maganda, sasabihin natin, at kung meron tayong nakitang pangit, sasabihin natin. We are doing this para at least bago ka pumunta sa store natin, at least alam mo na bibilin mo. Then again, this is Tito Dustin. Have a good day and see you on our next video. Bye-bye.